Grabe 'to mga kaparing, nagsanib puwersa na ang mga maituturing natin pinakatapat, malinis at walang bahid ng korapsyon ng mga lider po ng iba't ibang lugar. Tara, pag-usapan natin 'yan. Yo, what's up sa inyong lahat mga kaparing, bago ang lahat, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. At sa mga hindi po nakakakilala sa atin, ako nga po pala si Mr. Realytics from Pasig City, at syempre ang pinagmamalaki po namin dito na si Mayor Vico Sotto. At kahit sino naman pong Pilipino, may pagmamalaki po natin ng katulad ni Mayor Vico at ng iba pang mga politiko na may malinis na hangarin at tapat na pamumuno para po sa ating bansa. Pero eto po, good news, magandang balita po ito mga kaparing, dahil ilan po sa mga hinahangaan po nating mga mayors sa iba't ibang lugar ang nagsanib puwersa na. Ito yung maituturing po nating mga good governance, yung mayor for good governance. Ito po yung mga politiko, yung mga mayor na wala pong bahid ng korupsyon. Wala pong bahid ng kahit na anumang pagnanakaw, dahil ang serbisyo po nila ay para sa bayan. Eto, panoorin po natin. Nagpulong ngayong araw ang ilang convenors na mayors for good governance na kinabibilangan ni Pasig City Mayor Vico Sotto, Quezon City Mayor Joy Belmonte at Baguio City Mayor Benjamin Magalo. Sa isang Facebook post ng grupo. So ito na po tayo mga kaparing, nakikita na po natin ang unti-unting pagbabago po na mangyayari sa ating, syempre, magsisimula po yan sa mga lokal na pamahalaan hanggang sa national. Okay. As far as I know po, no, bukod po kay Mayor Vico, itong si Mayor Joy Belmonte at ito pong si Mayor Benji, sila po ay hindi nanggaling sa mga political dynasty. So correct me if I'm wrong po, no, pero sa pagkakaalam ko kasi, bukod po kay Mayor Vico, itong si Mayor Joy Belmonte, ay hindi rin po ito galing sa political dynasty. So wala po siyang ibang kamag-anak na nasa politika. Yun po ang pagkakaalam ko. At kasi yung kaklase ko ay taga Quezon. At ayon naman sa kanya ay maayos daw po ang pamumuno ni Mayor Joy Belmonte. So ayon pa nga po sa kaklase ko ay namimigay pa nga raw po ito dati ng mga libreng tablet, tapos meron pang kasamang USB. Okay, USB po kasama na po dun. So ito nga po yung isa nga pong kopya po ng USB na pinahiram sa akin ng kaklase ko. Ito, galing po itong Quezon galing po itong Quezon government. Ito po ay 16 gigabytes. So ito po ay pinamigay sa mga estudyante. And sabi niya may kasama daw po yung tablet. So ito, yan. So ito po, so makikita po natin dito mga kaparin, logo po ng Quezon City ang nakalagay. So ano pong ibig sabihin nito? It means na itong si Mayor Joy Belmonte ay kagaya rin po ni Mayor Vico na ayaw sa mga trapo o ayaw sa epal. 'Di ba? Alam mo yung ilalagay mo yung mukha mo. So ito nga po, malinaw po dito. Logo po ng Quezon City ang nakalagay dito po sa USB na ito. So ayon po sa kanya, itong si Mayor Joy Belmonte ay maayos, magaling, at syempre po maaasahan daw at malalapitan mo talaga. Which is nakikita naman po natin dito sa logo pa lamang po, kasi kung ibang politiko pa po ito, kung sa ibang mayors pa po ito ng ibang lugar, panigurado mga kaparing pangalan po nila ang nakalagay dito, which is parehong-pareho po kay Mayor Vico Sotto, kung saan logo po ng Pasig ang nakalagay sa mga proyekto, sa mga pinamimigay na mga gamit, logo po ng Pasig, at kapareho po ito sa pinamimigay naman po ng local government po ng Quezon City sa pamumuno ni Mayor Joy Belmonte. So ibig sabihin po nito ay nakikita na po natin na ang hinaharap ng ating bayang Pilipinas ay mukhang nasa mabuting kamay, sapagkat nakikita po natin ngayon na medyo dumarami na po yung mga mayor o yung mga politiko na tapat, malinis at walang bahid ng korupsyon. Actually, madami naman po sila, hindi lang po nabibigyan ng pagkakataon. So nasa atin na lang po yan kung paano po natin ito gagawin. Grupo na pag-usapan ng 3 alkalde ang nakaraang halalan at ang kanilang paghahanda sa kanilang bagong termino. Tinalakay din ang pagpapalakas pa ng grupo ng mga alkalde pati ng kanilang mga LGU na nagsusulong ng good governance at ang pagsusulong ng mga advokasya nito. Ang Mayors for Good Governance o M4GG ay grupo ng nasa 100 mga alkalde na nagsusulong ng malinis na pananalapi, integridad
at pananagutan ng mga nanunungkulan sa pamahalaan. Grabe no, umabot po pala sa 100 mga mayors ang kasama sa pagpupulong na yan. Which is kasama na po dyan si Mayor Vico, tapos itong si Mayor Benji at si Mayor Joy Belmonte. Kung hindi po ako nagkakamali, si Ping Lacson po o si Senador Ping Lacson, sinabi niya sa isang interview no ni Katunying na nakikita niya raw na itong si Mayor Vico o isa po si Mayor Vico sa nakikita niya na magiging maayos at matapat na leader po sa hinaharap ng ating bansa. At para po sa kanya, tiwala siya na kayang gampanan ni Mayor Vico ng maayos, ng may integridad ang pagiging isang leader ng bansang Pilipinas. Which is kung darating man po yung panahon na yon, kailangan po ni Mayor Vico ng ating suporta. Pero sana po mga kapare no, magtutuloy-tuloy po ito. Kasi kung ngayon pa lamang po, ang mga mayors po natin, eto nagpupulong-pulong na. Mayors for good governance, 'di ba? Kung dati pa po ito ginagawa, 'di ba? So sana kasi dahil po mga kapareng ang pagbabago ay nagsisimula po 'yan sa mga lokal na pamahalaan, 'di ba? So dapat pa lamang dapat po magsimula po tayo sa local government, maghalal po tayo ng mga tapat, hindi korap, walang bahid ng korupsyon o anumang kaso. Yung mga leader na talagang maaasahan, yung mga leader na hindi po nanggaling sa political dynasty, at mga leader na syempre po tumakbo o gustong manungkulan para sa bayan, hindi para magpasikat, hindi para yumaman, di ba? Ito mga kaparing, sample ko po sa inyo to. Halos lahat po ng mga politiko sa ating bansa, especially po sa mga lokal, kapag meron po silang mga bagong proyekto, napakalaki po ng mga pangalan nila. Nakalagay pa doon, project of mayor, governor, vice mayor, 'di ba? Imbis na nakalagay po doon, project of local government, thank you sa mga taxpayers. Pero hindi po, pangalan po nila ang nakalagay na parang nagpapahiwatig lamang na para bang napakalaki ng naiambag nila sa proyektong yun. Para bang sa kanila po galing yung perang ginawa doon. 'Di ba? Magmula po sa mga maliliit na bagay, maliliit na proyekto hanggang sa pinakamalaki, nandoon palagi yung exposure ng kanilang pangalan. Kasi nga po, pag nandoon yung mga pangalan nila, maaalala po sila ng mga tao. Syempre, para pag sa susunod na eleksyon, boboto pa rin po sila, 'di ba? Eto, marami po yan mga kaparing. Marami po yan. Ito, sample ko po sa inyo. Sa province po namin Hindi ko na lang po sasabihin yung specific na probinsya. Basta, ito po, malapit lang po ito sa probinsya namin. Ang governor po doon, meron po siyang pa-scholar sa mga estudyante. Pero, imbis na pangalan po ng lungsod, ng probinsya ang nakalagay na dapat, para bang Pasig City Scholar. Pero hindi, pangalan po niya ang nakalagay. Which is, parang dati lang po sa Pasig, 'di ba? Imbis na pangalan po ng Pasig ang nakalagay, kagaya ngayon, hindi. Pangalan po ng mayor, apelyido po ng mayor ang nakalagay dati, kasunod ng scholar. Kaya tuloy, akala ng mga estudyante, yung pera po ay galing mismo sa mayor. Kumbaga, galing mismo sa sarili niyang bulsa. So, ang kapal po ng pagmumukha talaga, no? Ang kakapal ng pagmumukha. Tapos, eto pa, isa pa. Dito mo talaga mahalata na ang mga mayor na ito ay hindi sang-ayon sa good governance. Kasi alam niyo po kung bakit. Dito pa lamang po sumablay na itong mga to, yung ibang mga mayors. Pero ino po mga kapare mga pangalan po nila, ilalagay po nila sa mga kalsada. Nung dumaan po ako last time sa Marikina, yung kalsada po doon sa gilid, sa sidewalk po yun may nakalagay po doon, may nakasulat, project of congressman. 'Di ba? Anong purpose? Bakit ilalagay mo pa yung pangalan mo doon? Proyekto mo yan, oo, proyekto mo. Pero kaninong pera ba yung ginamit sa mga proyektong yan? Pera po ng taong bayan. Imbis na pangalan na lamang po ng lungsod, bakit pangalan mo pa ang ilalagay mo dyan? Hindi naman sa'yo galing yung budget para dyan Which is nakikita rin po natin yan dito sa Pasig. Kung saan hanggang ngayon bakas pa rin po yung apelyido ng dating pamilyang nanungkulan dito ng halos ilang dekada. So, eto po mga kaparing sana po itong mayors for good governance ay magtuloy-tuloy po ito. At sana po lahat po ng mga mayors ay makilahok dito kasi ito po ay para sa kapakanan para sa maayos na pamumuno sa iba't ibang lugar at
eto mukhang nakikita na po natin yung pagsisimula ng maayos, malinis at tapat na gobyerno na magsisimula po sa lokal hanggang sa national. So yun lamang po mga kaparing, bago ang lahat, don't forget to like and subscribe. Bye!